Magandang araw mga batang Pasigenyo. Ito ang ikalawang module para sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 9. Ang pamagat ng module ay mga obligasyon at hadlang sa kabutihang panlahat. Ito ay para sa ikalawang araw ng unang linggo. Para sa mga inaasahang matututuhan ng mga mag-aaral, kasanayang pampagkatuto, nakapagsusuri ng mga halimbawa ng pagsasaalang-alang sa kabutihang panlahat sa pamilya, paaralan, pamayanan o lipunan. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, inaasahang maipamamalas ng mag-aaral ang sumusunod. A. Nakapagsusuri ng mga halimbawa ng pagsasaalang-alang sa kabutihang panlahat sa pamilya, paaralan, pamayanan o lipunan. B. Na ipaliliwanag na ang pagbabahagi ng pasanin, pag-aambag ng yaman, at pag-iwas sa mga hadlang ay mga obligasyong dapat gampanan upang makamit ang kabutihang panlahat. At letter C, nakapagbabahagi ng ambag para sa kabutihang panlahat ng sariling pamilya. Gawin mo ang paunang pagsubok. Panuto. Basahin at unawain ang mga pangungusap. Number 1. Alin sa sumusunod ang hadlang sa kabutihang panlahat? A. Individualismo. B. Pagtitiis. C. Kooperasyon. D. Pakikisama. Sagot. Number 2. Ano ang hindi magandang ginagawa ng taong ang pakiramdam ay lagi siyang nalalamangan? A. Nagrereklamo. B. Nagsasanay. C. Nagsasalita. D. Nagtatanda. Ang sagot. Number 3. Sino sa sumusunod ang hindi nakatutulong sa pagkamit ng kabutihang panlahat? A. Si Coco na hindi nakikialam sa ibang tao. B. Si Roque na sumasali sa mga gawaing simbahan. Letter C. Si Francis na nagbibigay ng libreng sakay sa mga pasahero. Okay. Letter D. Si Catherine na nagsasuli ng sobrang baon sa kanyang magulang. Ang sagot sa number 4. Sino sa kanila ang hindi nakikibahagi sa pasanin ng lipunan? Letter A, si MJ na isang sundalo. Letter B, si Ray na isang doktor. Letter C, si Tom na fixer sa ahensya ng gobyerno. Letter D, si Jacqueline na isang pampublikong guro. Ang sagot? Okay. Huling tanong, may pangkatang gawain kayo ng inyong mga kamag-aral sa asignaturang English. Hindi ka masyadong magaling sa pagsusulat sa wikang ito. Naisip mo kailangan mo pa rin tumulong upang magkaroon ka ng mataas na marka. Ano ang gagawin mo? Letter A. Hahayaan mo na lang sila ang gumawa at magpapasalamat. Letter B. Magsasabi ba sa iyong guro na ilipat ka na lang ng bagong grupo? Letter C. Magpapaalam ka na lang sa grupo dahil hindi ka makatutulong sa kanila. At letter D. Iaalok mo ang bahay ninyo para maging lugar ng inyong pangkatang gawain. Ang sagot para sa balik-aral, naalala mo pa ba ang tatlong elemento ng kabutihang panlahat? Tara, magbalik-aral tayo. Panuto, itugma ang mga elemento ng kabutihang panlahat sa tamang deskripsyon nito sa pamamagitan ng pagguhit ng mga linya. Sa unang kolum, ito ang mga elemento. Paggalang sa individual, tawag ng katarungan, at kapayapaan. Sa pangalawang kolum, ang mga deskripsyon. Panlipunan tungkulin ang pag-unlad ng bawat isa. Indikasyon ito na umiiral ang kabutihang panlahat, nagpapahalaga sa kalikasan ng tao. Para sa pagsimula ng ating aralin, gawin natin ang unang gawain. Panuto. A. Suriin ang bawat isang halimbawa ng sitwasyon na nagpapakita ng kabutihang panlahat. At letter B.
lipunan ng chart ng mga kasapi at kanilang ambag batay sa bawat halimbawa. Halimbawa sa pamilya, sa tuwing may salo-salo sa bahay, ang bawat isa ay may ginagawang paghahanda. Si tatay ang namimili at gumagastos para sa ihahanda, si nanay ang magluluto ng masasarap na pagkain, sina ate at kuya naman ang mag-aayos ng mga dekorasyon sa bahay. Halimbawa sa paaralan, sa mga pangkatang proyekto, tumutulong ang bawat miyembro. Ang pinuno ang nangunguna para planuhin ang gagawin ng pangkat. May mga miyembro ng naghahanda ng gamit, may mga miyembro na nagsasaliksik, at mga miyembro na bumubuo ng mismong proyekto. Halimbawa naman sa pamayanan, sa panahon ng piyesta naghahanda ang pamayanan. Namumuno ang mga leader ng barangay para sa selebrasyon. Naghahanda sila ng programa. Ang ilang mga kasapi ng barangay ay naghahanda para sa pagsali sa mga programa sa piyesta, sa mga palaro at sa mga palabas na nakakaaliw. May mga kasapi rin na nagbabantay ng seguridad habang ginagawa ang selebrasyon. May mga nagbibigay rin ng premyo para sa mga kalahok. Pagsusuri. Ano ang kabutihang natamasa ng mga kasapi sa mga halimbawa? A. Pamilya, B. Paaralan, at C. Pamayanan. Number 2. Ano ang mangyayari kung hindi makikibahagi ang lahat? Number 3. Ano ang mga hadlang sa pagkamit ng kabutihang panlahat? At number 4. Paano makakamit ang kabutihang panlahat? Mga obligasyon sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Ang pagkamit ng kabutihang panlahat ay hindi matatamo ng isang tao o iilang tao lamang. Nangangailangan ito ng pagkukusa mula sa lahat ng kasapi ng lipunan. Ang lahat ay may tungkulin sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Para sa ilang pilosopo, naniniwala sila na sa pakikitungo ng tao sa kanyang kapwa, may mga obligasyon siya na higit pa pampribadong alalahanin. Dalawang halimbawa rito ay ang pakikibahagi sa pasanin o burden sharing at ang pag-aambag ng yaman o resource pooling. Ang pakikibahagi sa pasanin ay kaisipan na tinatanggap ng tao bilang bahagi ng lipunan na nararapat ay kabahagi rin siya sa pasanin ng lipunan. Kung may banta, sakuna o anumang pasanin ang lipunan, siya ay kabahagi nito. Dahil kabahagi siya sa pasanin, kailangan niyang tumulong sa sarili niyang pamamaraan at labanan ang pasaning ito. Halimbawa, sa panahong may COVID-19 pandemya sa ating bansa, ginagamot ng mga frontliners ang mga nagkakasakit. Dahil hindi naman tayo lahat doktor, hindi lang dapat sila ang magsakripisyo o magpasa ng problemang ito. Ito ay panlipunang banta, kaya dapat kasama ang bawat isa sa pagpasa ng problemang ito at dapat tama rin ang bawat isa sa paglaban dito. Hindi man lahat ay marunong manggamot tulad ng mga doktor at nurse. Maaari naman na ang iba ay magkalap ng mga PPE, face mask at face shield nila. Maaaring ang iba naman ang maghanda ng mga pagkain nila. At iba pang mga paraan para makibahagi sa pinapasa ng ating bansa. Isa pang paraan na maaaring gawin ng mamamayan para makatulong sa pagkamit ng kabutihan panlahat ay ang pag-aambag ng yaman. Tulad sa isang camping, ang bawat isa ay nagdadala ng kanyang ambag. Magiging maayos at masaya ang lakad kung ang lahat ng pangangailangan ay madadala nila at ito ay sa pamamagitan ng pag-aambag.
Hindi ka ba mahihiya kung sasama ka at wala ka man lang ambag? Sa lipunan, may mga pasilidad na para sa kapakanan ng lahat. Pandatahang lakas, pampublikong serbisyong pangkalusugan, at sistemang pang-edukasyon. Ang pagpapatakbo ng mga ito ay nangangailangan ng yaman. Sang-ayon ang pilosopong si Aristotle sa pribadong pagmamay-ari ng may pansibikong obligasyon na iambag ang mga pag-aari para sa kapakanan ng lipunan. Halimbawa, dahil sa kakulangan ng mga ospital sa panahon ng COVID-19, may mga pribadong individual na nagmamay-ari ng mga gusali na inambag ang mga ito para mabigyan ng solusyon ang kakulangan sa ng pampublikong serbisyong pangkalusugan. Mga hadlang sa kabutihang panlahat. Ngunit kahit alam ng marami ang obligasyon nila sa lipunan, mahirap pa rin makamit ang tunay na kabutihang panlahat. Ano ba ang ilang mga dahilan dito? Ano bang ugali ng mga tao ang nagiging hadlang sa pagkamit ng kabutihang panlahat? Narito ang 3 hadlang. Una, nakikinabang lamang sa benepisyong hatid ng kabutihang panlahat. Subalit, tinatanggihan ang bahaging dapat gampanan upang mag-ambag sa pagkamit nito. May mga taong gusto lamang tumatanggap ng gusto lang makinabang, ngunit wala namang sakripisyo o ambag na binibigay sa lipunan. Pangalawa, ang individualismo o ang paggawa ng tao ng kanyang personal na naisin. Ang paggawa ng mga bagay para sa pansariling kagustuhan ay tama naman. Ngunit ang sobrang individualismo o ang sobrang pagiging makasarili ay hindi tama. May mga taong walang pakialam sa ibang tao. Hindi nga naman makakamit ang kabutihang panlahat kung wala tayong pakialam sa ibang tao. Pangatlo, ang pakiramdam na siya ay nalalamangan o mas malaki ang naiaambag niya kaysa sa nagagawa ng iba. Upang makamit at mapanatili ang kabutihang panlahat, kailangan ang malaking sakripisyo o ambag mula sa iba. Dahil malaking sakripisyo o ambag ang hinihingi ng pagkakataon, nila ay hindi ito nagiging pantay at nalalamangan sila. Nagresulta ito sa sobrang pagrereklamo. Matapos natin malaman ang mga obligasyon natin tungo sa kabutihang panlahat at ang mga ugaling nagiging hadlang sa pagkamit nito, may kilala ka bang mga taong nagpapakita ng mga ito sa araw-araw na pamumuhay nila? Ikaw naman, ginagawa mo ba ang obligasyon mo o nagpapakita ka ng mga ugaling nagiging hadlang sa pagkamit ng kabutihang panlahat? Para sa paglalahat, gawin natin ang sumusunod na gawain. Panuto. Number 1, isulat sa kaliwang kahon ang nararapat gawin upang makamit ang kabutihang panlahat. At number 2, isulat naman sa kanang kahon ang dapat iwasan upang makamit ang kabutihang panlahat. Para sa bahagi ng pagpapahalaga, gawin natin ang gawain ito. Panuto. Number 1. Balikan ang gawain 1 at pumili lamang ng isang tao na may malaking naiambag para sa kabutihang panlahat sa panahon ng pandemya. Number 2. Magbigay ng 3 pagpapahalaga na sumasalamin sa pagkatao niya o sa ginawa niya. Number 3. Ipaliwanag ang dahilan kung bakit napili ang bawat pagpapahalaga. At number 4, gumapit ng larawan ng taong ito at idikit sa espasyong nakalaan. Tapos na ang module na ito. Salamat sa iyong oras at sana ay mas lumalim pa ang kaalaman mo. Hanggang sa muli!